Praise the Lord, hallelujah. So, tayo muna tayo. At tayo po ay mag-start. Dakilang Ama makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, at salamatan, Lord God, sa umagang ito. Panginoon, muli po kami lumapit po sa inyo, Lord God, at papapakumbaga sa aming buhay, sa aming sarili, sa aming puso, Panginoon. At gawin din po, Lord God, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka namin at sinasamba namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, gumawa ba kayo ng assignment? Ha? Okay, so, gamitan po natin ito dahil kailangan natin ng ano. So, ngayon, ang gagawin natin is i-review po natin itong expository sermon, how to make a sermon. Okay? And then, ngayon, gusto ko nga tayo po kukuha ko tayo ng another verses kasi hindi na po natin pwedeng balikin yung una natin ginamit para mayroon tayo maraming mga idea. Expository sermon. So yung expository sermon, ito po ay nagtutumpos ng more than 3 verses. Okay? Pwede siya 3 verses lang or more. It depends doon sa itong ating gusto natin nga pag-aralan o gusto natin nga gagawing outline. Okay, so magpili po tayo ng another nga verses para po sa expository sermon po natin. And then, by next Sunday, i-submit po natin yung ating mga assignment sa expository. So, kayo po ang magpili. Ano po ang gusto nyo? More than 3 verses. Basta siya po ay nagpo-compose po sa isang history. Nagpo-compose po ito sa isang sa isang goal. Ano ang gusto nyo anuhan? Amen. Ano ang gusto nyo gamitin yung sa mga notes natin dati? Pwede po kayo, yung sa key verses ng Mark, isa di ba mga expository sermon yon? Tingnan nyo yung outline, dala nyo ba yung outline yung sa Mark, ayo sa New Testament? Tingnan natin, balikan natin yung keywords ng Mark kasi yun doon ay mostly o doon ay mga expository sermon. Hindi na po siya mahirap pipiliin dahil naka-ano na po siya, naka-compose na po talaga siya ng isang sermon yung sa mga keywords na ibinigay ko po dyan sa Mark. Balikan natin yung mga keywords. Key verses. Amen. Key verses. Expository sermon. Okay. So, ano nyo? Ano ang gusto nyo nga tingnan nyo yung kuhan? Kasi yung may mga title na po yun, pero gagawa po tayo ng ibang title. Kasi yung bawat key verses na ibinigay ko dyan, is mayroon po sa mga title, right? Kaya gagawa po tayo ng ibang title para tayo mismo ang gagawa ng sarili nating title. Sarili nating tema. Tingnan nyo. So, meron po tayong expository sermon po ang ating pinag-pag-aralan ngayon. Okay, so ano ang una dito? Dito muna kayo titingin. Kasi ito po ang ating kung paano po tayo gagawa ng outline. Okay, so meron po tayo ang ating sermon is expository type of sermon. So ano ang unang isulat po natin dito? Theme. Okay. Tingnan natin itong natin dito. Okay. Verses. Kasi bakit sa verses? Dahil expository, maraming verse. Okay. So next, intro. Okay.
then main poem. Okay. So, yun po ang kailangan po natin nga mabuo po natin ito nga first four na pangunahin doon sa outline. Mayroon we have a theme, and then we have verses. We have we have intro, and we have main poem. Okay. So ano po yung verse diyan? Ano po yung verse diyan? Na gusto nyo? Mark chapter 1. Okay, Mark chapter 1. Ito po yung verses natin. Mark chapter 1, verse 9 to 11. Okay. So, yung outline dyan, mayroon po siyang title. Pero gagawa po tayo ng sarili nating title para hindi po tayo mag-rely doon sa ready-made. O, kasi mahirap po kung mag-rely po tayo doon sa ready-made, mauubusan po tayo ng hindi po sa oras, mauubusan po tayo ng sermon. And then, bakit po siya hindi sa advisable yung ready-made na preaching? Dahil iba po kasi ang revelation nung ginawa yon, iba po ang revelation. And then, iba din po revelation today. So, ibig sabihin, hindi na po siya appropriate sa needs ng congregation. Why? Bahaw na yun eh. Diba? Bahaw na yun pag ready-made. Bahaw na po siya. So, kailangan natin ng always fresh po talaga yung sermon. Kaya, ang importante dito is, alam natin paano tayo mag-analyze, paano natin i-meditate, at gagawa po ng sarili natin theme para po sa mga mensahe. And then, of course, magagawa naman po natin yan kung we are guided by the Holy Spirit. It is the Holy Spirit itself ang siya magbigay sa atin ng wisdom na ito ang magiging tema natin. But this time, dahil po ito ay nag-aaral po tayo, hanap po tayo ng tema dito. Okay, ano po yun? Mark chapter 1, verse 9. Okay, ang sabi po dito, it come to pass, it come to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And immediately coming up from the water, he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice came from heaven, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." Okay. So, ano ang title diyan sa ating outline? The prison in the temptation of Jesus. Sa Mark Pastor. Mark chapter 1 verse 9 to 11. Anong title diyan? The baptism. Okay. So, ito po yung the baptism, ito po yung ang kanyang history. Okay? Kasi this time, si Jesus Christ was being baptized by John the Baptist. And of course, yung title talaga dyan, sa history niya, is baptism. Okay. So, ngunit, gagawa po tayo ng ibang tema natin para mayroon po tayong sariling tema, hindi po siya ready-made ang ating ipapapakain. So, ano po ang analysis po natin ito, kung paano po tayo gagawa ng sarili nating tema. Okay. Based po dito sa ating verse na ating ibinigay. Ano? So, marami po dito eh. Follow. Chosen one. Obedience. Obedience. O pwede, obedience. Chosen or public obedience. Public, ito nga declaration na we are to obey, to follow Jesus. And of course, we need to be baptized. Kasi ito po ang fullness, ito po yung kabuhan nating pagsunod. Kung tayo po ay
naniniwala at sumunod sa Panginoon, so kailangan po tayong magpabaptize po tayo sapagkat Jesus Christ itself ay nagpabaptize to fulfill para masunod lamang po matutupad ang buong kasulatan. So, pwede po obedience dito. Okay, pwede po obedience. Kasi hindi po natin. Yes. Okay. Yan po. So, and then, dahil mayroon po tayong obedient, ay mayroon po tayong verse. Now, ngayon, ano ang i-intro po natin dito? So, tandaan po natin, ang intro natin, it is always related To the fifth. towards our 17. theme. So, obedience. So, let us just like think about obedience. Biblically, pwede rin mga nakikilala natin, but advisable po talaga, ang gagamitin natin is biblically po ang history. Kung paano po natin ito matumbok sa ating intro. Okay, sino po yung mga lingkod ng Panginoon na sa Bible na talaga sila ay sumunod? At Acts chapter 8 verse 34 po ito. Basahin natin. Hindi pa kayo na Bible. Acts 8 verse and then na yun, no? Ay nagpapatuloy po siyang naglalakad. Dito sa verse 28, so he commanded the chariot, di ba? To stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and we baptized him. Okay, yan po. Okay, so dahil po ang ating tema ay obedient, so ang ating intro po dito is all about obedient. So, ibig sabihin, yung si Philip ay nitong eunuch, sinunod niya dahil naintindihan niya ang salita ng Panginoon, naunawaan niya, sinunod niya ngayon ang sinasabi ng Panginoon doon sa gospel na itinuro ni Philip doon sa baptism. So, kaya si eunuch na Ethiopia ay nag-decide na magpabaptize. Okay, so sinunod niya. So, yung po, pwede po yung nagiging intro natin, yung eunuch. Okay, so and then, pwede po natin yung eunuch gagawin natin illustration. Tungkol po dito sa obedience. Okay, yun po, tanda natin. Yun po pala. Okay, ano po ang ating main point dito? So, tingnan po natin, meron po tayong obedient. Ang main point natin ay kailangan din po ito mababanggit. Kailangan po natin maisasama ito sa ating main point dito. So, ano po? Hanap po tayo ng ibang analysis po natin kung ano ang ating magiging main point. Kasi baptism po ito, ang laman dito is baptism po ang laman dito. And then obedient. So, kailangan ang ating main point is mababanggit po itong obedient. Okay, ano po? Does the water baptism, or does the water baptism can save if we obey? Okay, pwede po yun. Obey po ang natin doon. Kaya po natin, so pwede ba ito? So, does the water baptism can save if, meron pang if dito. Kasi tanong, if we obey. So, tingnan natin kung tama bang kanyang sentence. Kasi kung hindi ito tama, pwede natin itong ayusin. Sabi natin ito bakit obey ito? Ano po yung obey? Ano ang kaibahan sa obedient and obey? Obey is command. Obey is Command. command. Okay. Kasi ito po if we obey. Kasi kung ating sundin yung sinasabi ng Panginoon. Okay. So dahil meron po tayong main point nga, does the water baptism can save us if we obey? Ano ang ating first sub-main point? Pag ito ay sub-main point ito dito
Submit po when. Number 1, submit po when. Ano? Ito ay OB, ito nga, nagkukuman po ito. If we obey. Makakaligtas mo ba sa atin yan kung tayo po ay susunod? Ano ang masabi natin dito? I-analyze po natin dito yung paano po natin ito ma-discuss, paano po natin ma-analyze. Kukunin natin yung kabuhang meaning ng water baptism. It depends po ang ano dito. Ang una dito is it depends. Ibig sabihin, depende po yun kung Susunod ka. susunod Sa choice. tayo. It's our choice. So, ang sagot natin dito is it depends dito or Maybe. maybe. Okay. So, hindi po siya sure. Bakit po? Kasi ang water baptism, hindi po siya guarantee na tayo po ay ligtas na. Bakit? Pwede po tayong, after sa water baptism, pwede po tayong babalik doon sa dating gawi. Hindi po talaga tayo pwedeng maligtas. Bakit? Hindi po siya guarantee. Bakit po? Kasi yung water baptism is, ito ay kabuhang pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Okay, so ang ating main point po dito is conceive us. Conceive us po ba yung water baptism? Yes or no? So ngayon, kung sasabihin po natin nga, yes. Okay. Number 1 is yes. Hahanap po tayo ngayon ng kanyang support na verse. Okay. Support na verse. Ano po ang support verse po natin? Kasi gumamit po tayo ng yes. Ha? Kasi gumamit po tayo ng yes. Kailangan natin ang lagyan natin ng support. Ano support po natin dito? Acts 2:38. Ano po yung Acts? Okay. Acts 2:38. Acts 2:38. Tingnan natin kung ano po yung sinasabi sa Acts 2:38. Then Peter said to them, repent and let every one of you baptize in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So pwede yan. Okay, pwede po yun. So tanda po natin, yes po ang ating sinasabi. Hindi po dito nagtatapos po yung kanyang first submit po dito sa yes. Yes, if we repent, if we turning from sin Yes. and return to God. Okay, yan po. Yes, If we repent. if we repent. Yan po ha, hindi po yan ang tatapos. If we repent and turning Away from sin. away from sin. Okay. Okay, yun po ang pwede niyang idudugtong doon. Ha? Kasi, ang sabi nito is, makaibos ba yan? Yes, if we repent and turning away from sin. Okay, di ba? Yan po. So, meron tayong verse dito yung repent. Acts 2:38. Okay, repent. Acts 2:38. Yes po. Okay, yan po ang ating support. And then, mayroon po tayong verse na support. Mayroon po tayong letter B. Ang letter B dito is gagawa po tayo ng illustration. Again. So, illustration. Ano po yung illustration? Ano po yung illustration? Illustration, kung sa school pa, yung sa mga sa teacher, meron po silang illustration board. Sabihin, doon po niya elaborate lalo yung tungkol po dito sa repent. So, ano po ang illustration na po natin dito? So, we can use, ang illustration we can use, kung ano ito nga, human,
pwede po natin gagamitin po yung tao na nasa Bible. Biblically, illustration biblically. Pwede po yun, illustration biblically. Biblically. Ito, biblically. So ano po yung biblically natin? So pwede nga po natin itong magagamit si Yonok. The life of Yonok, the Ethiopian Yonok. Pwede na po siya natin magamit as our illustration. Oh. Paano siya nagpabaptize? So, kailangan, yung illustration po natin, kailangan familiar po tayo sa history ng ginamit nating tao. So, paano po natin yung malalaman, paano po natin ma-familiar ang kanyang history? Kailangan natin pag-aaralan ang kanyang buhay. Para pag-elaborate po natin, pag-explain po natin, alam natin kung ano ang kanyang ginagawa, kanyang history. Yun bang illustration? Bakit po kailangan ng illustration? Para yun po ay magpapapatibay dito sa ating verse at sa ating tema. Para matibay po siya. Okay, yun po. Kaya kailangan po natin yung buhay po ng ito nga, buhay po ng Yonok, kasi siya po ay a living testimony sa buhay po ni Philip. When Apostle Philip, siya po ay naghayo, hinayuan niya yung Yonok. So yung Yonok ngayon ay tinanggap yung kanyang hayo. So nung tinanggap yung kanyang hayo, siya po ay nagsisisi, siya po ay nagre-repent, nagpabaptize. Yan po. So pangatlo, letter C. Ang letter C dito, dahil meron na po tayong illustration, ang next po dito is application. Application. So po natin kakalimutan yung application dahil kailangan po yun natin na mayroon po tayong application. Okay, ano po yung application dito? Obey. Yung application natin dito is, huwag po natin kakalimutan, ang lagi po natin sasabihin una is the same way. The same way sa ating buhay. So, kailan po natin ito i-discuss? During kapag tayo po ay kailan po natin ito i-preach? During kung mayroon pong nakita natin na gusto magpabaptize. Ito po ang sa time po natin itong gagamitin. Ito nga outline. So, this is way sa buhay po natin. Kailangan po natin magpa-baptize. Okay? Ito po sa application po natin dito. Ito po this is sa buhay po natin. This is way sa ating personal na or likewise. Pwede po this is or likewise. Yun po ang ating pwede natin nga una natin babanggitin. And then after dito sa point, kailangan natin, paano po natin dito sa i-apply, kailangan po natin nga i-discuss po talaga natin ng mayos na kailangan natin ng sundin ang salita ng Panginoon. Okay. And then pangalawang sub-main point natin. Pangalawang sub-point. Ano po yung pangalawa dito? Kasi mayroon pong yes dito, yes pa rin ang ating kasunod. Ang ating pangalawa nga sabi po rin, yes. Then if we believe. Okay, kailangan po yun ha. If we believe. Kaya po yun. Kasi gumamit po tayo ng if we believe. Ayun lang po magdugtong dyan. If we believe. Okay. Ano po doon? If we believe and be baptized. Ito. If we believe, yes, if we believe. Kasi hindi na po tayo pwedeng magpabaptize kung hindi po tayo naniniwala. Ha? If we believe and if we believe and be baptized.
be baptized. And if we believe and be baptized, sundin mo lang yung aking sulat kasi ayoko maintindihan nyo. Yes, if we believe and be baptized, maligtas po talaga tayo. Ha? Kaya pa natin ha? Yes, if we believe and be baptized, maliligtas po talaga tayo. Bakit? Mayroon po tayong supporting verse. Ang supporting verse mo dito, Mark, Mark chapter 16, verse 15, 16. Mark 15, 16. 16. Buksan nga natin. Mark 16, Pastor. Mark 16? 16. 15 and 16. Mark 16 15 and 16. and 16. Okay. Yes. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. Okay, so ibig But sabihin, he who does not believe will be condemned. okay, ibig sabihin, yes, yes. Bakit? Naniniwala po tayo. Ano nagpabaptize po tayo? So, mayroon pong nababanggit po dito nga, yes, if we believe and be baptized. Okay? So, pag sabi doon is, go ye therefore and preach the gospel to every creature, baptize them, And he who believes and he who believe and be and is baptized will be saved. And those who who are are not believe will be believe will condemned. be condemned. So, ibig sabihin, yes, kasi nag-start po tayo dito sa yes. Ang pangalawa natin nga, sub, ito in yes pa rin. Pero iba naman ang kanyang ginagamit is itong believe. Ito dito, Repent. repent. Diba? Yun po, repent, believe. Ang pangalawa, pangatlo. So, yung expression natin dito, depende na po sa atin kung nagawa pa tayo ng expression or hindi na dahil mayroon na po tayong isang illustration dito. Kasi ito ay ang illustration, dagdag kasi yan doon sa ating to confirm to, patibayin natin yung ating tema. So mayroon na po tayong illustration yung the life of Dionok. Okay, yung biblically illustration po natin. And then, ito yung illustration dito, depende na po sa atin kung mayroon pa po tayong idadagdag, pwede po. And then, application, ganun din po ang ating application, kagaya po dito. Depende na po sa atin kung paano po natin ito elaborate po natin explanation. I mean, itong application. So, and then, pangatlo. Dahil yung pangatlo, ano pa pangatlo dito? Balikan po natin ang ating tema natin, ating verses. Ano po? Kaya, maghanap kayo tayo dito sa ating verse. Ano ba? Anong pastor yung yes pa rin? Yes pa rin, okay. Bukan natin yung yes pa rin. Yes pa rin. Okay, yes. Kasi, nag-start po tayo sa yes. Yes pa rin. No, doon po natin ito. Yes, because this is commandment of Yes. God. No? Matthew 28, verse 19, 20. Ano po sabi ng Panginoon? Go therefore ye and therefore, make disciples. and make disciple and baptize All din. nations, in the name Then of the Father and of the Son and the Holy Spirit. teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even in the end And of the age. okay, so ang sunod na dito is yes because this is commandment of God. So hindi po Panginoon na uutos kung wala po tayong assurance. Kung wala pong assurance, hindi po nag-utos ng Panginoon. So ganun pa man, iba naman ang kanyang sinasabi is it is commandment.
Yes, because it is commandment. Commandment of God. So, yung Matthew po yun. Commandment. 28, Matthew 28. 1920. 19:20. So, little b, little b kasi. Hindi na po yun. Okay. Yun po. Ganito po yung paggawa sa ating outline na expository sermon. So, ang pang-apat dito, yun na po yung ating general conclusion and application. General conclusion and application. So, again, paano po tayo maggawa ng conclusion? Of course, kailangan natin ng from top to bottom, isang i-brief summarize po natin. I-brief summarize po natin yung from top to bottom sa conclusion and then pas application. Doon sa application, kasi minsan po kasi during application, nagcha-challenge na po tayo, sinasabayan na po natin ang pang-challenge sa application. Ganun na po yung application, and then afterwards, ay agad-agad na rin po tayo nag-challenge. Didepende na lang po natin yan sa ating at kung paano po yung dealing ng Holy Spirit. Kung magkakaroon po tayo ng application without challenge or without any altar call, pwede rin po yun. Pero usually, pagdating din sa application, sabay na po talaga yung pag-challenge. Pag-i-encourage yung altar call. Sabay na po yun. Pero yung conclusion muna. Para matapos po natin itong ating sermon. Matapos yung ating sermon. So, conclusion, from top to bottom po ay i-brief. Samarin po natin yung ating conclusion dito sa obedience, and then itong mga brief na babanggitin po natin dito, elaborate po natin itong briefly, and then pagdating sa application, okay, lalo na po tayo sa application. Pwede na rin po natin yung application, pag-encourage, kung paano po natin lalakaran ang salita ng Panginoon, and then plus if God, kung Panginoon po ay magbigay ng revelation to for altar call. So yung paggagawin natin is magpapatawag po tayo ng altar call. Thus itong kasi maramdaman na po natin yung kung sino po yung may Okay, so tanong pa. So wala na tanong? Amen, so tayo po tayo mga kapatid. Kung walang tanong, praise the Lord. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Ama, at nasasalamatan, Panginoon, sa araw na ito. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa aming pag-aaralan ko, Panginoon, Lord God. Panginoon, regarding ko, Lord God, sa paghahanda po, Lord, sa mga ministry na maaari po namin magiging ministry, Panginoon, pagdating po sa tamang panahon, Lord God. Lord, alam po namin, Panginoon, that there is a time for every, God, that there is a season for every time, Panginoon, Lord God, sa aming buhay po, Lord God. There is a time, Lord God, Panginoon, nga kami po ay OA po sa Pilipinas po, Lord God. And then pagdating po namin sa Pilipinas, Panginoon, kung kami po ay mag-for God na po, Panginoon, that would be the right time po, Panginoon, na kami po ay inyong gagamitin mightily po, Lord God. And Lord, we thank you, Panginoon, nga sa habang nandito pa po kami sa bansang ito, Lord God, ay tinuturoan niyo po kami at nitrain niyo po kami, Lord God, how we become, Lord God, na kami po ay magiging kagamit-gamit po, Panginoon, sa inyong ministry. Ang kami po ay magiging epektibo, Panginoon, sa mga ministry ang aming hahawakan, Lord God, pagdating po sa Pilipinas. Lord, hindi po namin alam kung kailan, but all we know, Father God, na kami po ay hindi po kami permanente dito sa Lebanon. There will be a time, Panginoon, na kami po talaga ay uuwi, Panginoon. Habang hindi pa po kami uuwi, Panginoon, Lord, thank you so much, Lord God, that you may continue, Lord God. Pagdating po sa tamang panahon, kami po, Lord God, ay ready na po kami, Panginoon, Lord God, sa hamon ng ministry, Lord God, sa calling, Panginoon, ng iyong ipinagkakaloob po sa amin. Lord God, might be, Panginoon, some of us, Lord God, would become, Lord God, a preacher,
One day, Lord God, some of us, Lord God, would become a teacher, would become a prophet, would become a apostles, Lord God, evangelist. Lord, we don't know now, Father God, but you know, Father God, exactly kung ano po ang aming mga calling po, Ama. Lord, we thank you. We thank you, Lord God, sa buhay na aming mga kapatid po, Lord God, nga sila po, Lord, nag-aaral po sa inyong mga salita, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, Lord God, na ang lahat po, Lord God, ng iyong mga anak, mayroon pong kanya-kanyang mga calling. Hindi man po puro parehas ang aming mga calling. Pagkos, Lord God, we know, Lord God, that every one of us, Lord, mayroon pong nakatalaga, Panginoong mga ministry, Lord God, sa pagdating po ng tamang panahon. Lord, thank you so much. Give us more wisdom and continue, Lord God, to give us more knowledge and wisdom, Lord God, and continue, Lord God, to open up our spiritual understanding, our spiritual eyes, Lord God, that we could be able, Lord God, Panginoon, to see, Panginoon, kung ano man po, Lord God, ang aming mga ministry, Lord God, sa mga darating na mga araw. Lord, thank you so much. We give you praise, we give you glory, we give you honor, in Jesus' mighty name. Amen. Amen.